may mga katanungan po kami sa inyo. Ito po yung first question. Paano ang buhay mo bago ka naging punong barangay? So, good morning. Thank you sa tanong mo. No? So, bago ko naging kapitan, sa akong incumbent ng Kagawan. So, two-termer ako. Tapos, nung after na way back 2013, so ako yung pinakabatang na halal na kagawad dito sa buong Pampanga. So, 18 years old. So, dati na ako public servant. So, nag-try ako umabot ng punong barangay. Yun, naswerte yan na nanalo. Yung second question po, Kap, is saan mo nakuha ang inspirasyon mo para tumakbo bilang isang leader or punong barangay ng Camarines? Actually, yung naging inspirasyon ko talaga ang ating buting mayor, si Mayor Chris Garbo. Kasi, napansin ko kasi, napakahirap ng buhay natin, lalo na pagdating sa health, sa kalusugan. So nakikita ko kasi pag wala kang pera, napakahirap magpatingin sa ospital, gano'n. So naisip ko na priority ko din yung health dito, kung paano yung ginagawa ni Mayor. Yung third question po, yung how did you become successful? Successful, siguro yun nga, unang-una yung siyempre, love your parents. So, inuna ko talaga after my yung pag-aaral ko, nagtrabaho na ako, tapos inuna ko muna yung pamilya ko. Kasi sabi nga nila, pag minahal mo yung pamilya mo, magiging successful. Yun yung pinaka-keyword. Tapos sinusunod naman po, yung how are you utilizing art in inspiring them? Diba? Actually, bilang isang batang kapitan, no, hindi naman na in-inspire lang yung mga kabataan din. So, ginagawa ko, sabi ko nga sa kanila, mag-aral ng mabuti. So, yung pag-aasawa at pagkakaibigan, nandyan lang yan. So, importante dyan matapos kayong pag-aaral para in the near future, magamit nyo kahit na matanda na kayo. No? At least, mabigay kayo din ng inspirasyon sa mga kamukha nyo, kabataan. How did you employ art in social awareness? So yun nga, tulad nga na nasabi ko. So nagiging ano natin yung mga kabataan. Tulad yan, may darating tayong papestahan. No? Meron silang contribution sa atin yung sa Ginang Camarines. So in-inspire natin sila na kailangan mag-contribute sila dito sa ating barangay para maraming, kasi yung uso ngayon, yung mga kabataan, sabi nga nila, sila yung pag-asa ng lipunan. So kailangan nag-start tayo sa mga kabataan bago sa mga matatanda. So binibigyan ko malaga yung mga kabataan dito. And yung last question po, what would you say to the youth who uses art to help the barangay? So, yun, nagpapasalamat ako, siyempre, especially sa aking SK, no? Dahil kabataan sila, si SK Tin Rivera. Ang dami niyang project actually. Unang-una yung pre-printing. No? Yung pre-printing dito, magsisend lang sila dun sa, ano nila, sa Facebook. Tapos, si house to house namin hatid. Kalawa yung magbibigay din siya ng educational assistance. So, sabi ko nga kay Tintin, i-priority mo yung sa mga kabataan. Para at least, sabi ko, ma-inspired sila na sa, hindi natin masabi, sa darating na panahon sila yung magiging leader din natin. Yun lang. Thank you. Gumawa ng patimpalakang barangay Camarines para sa mga batang may edad na 7 taong gulang pababa para sa kauna-unahang float festival na gaganapin rito. Maniguradong ito ay magiging memorable sa mga bata at matatanda. Naging epektibo ang proyekto na ito nang dahil sa tulong ng kanilang SK Chairman na si Christine Rivera at sa mga SK Councils ng Barangay Camarines. Ang proyektong kanilang ginawa ay magsisilbing daan para mas lalong mahikayat ang mga kabataan na maipamalas ang kanilang mga talento. Ang gantimpala sa patimpalak ay maaaring makatulong sa kanilang pangangailangan sa kanilang pang-araw-araw. Importante sa isang lugar ang maayos at malinis na kapaligiran. Kaya kamakailan lang ay nagpaproyekto si Kapitan Valdato de la Peña sa kanilang barangay ang paggawa ng mga kanal at paglilinis sa kanilang lugar. Sana pagpatuloy ni Kapitan ang proyektong ito sa kanilang barangay upang maiwasan ang pagbaha sa kanilang lugar at proteksyon para sa kanilang kalusugan para sa mga kanyang sinasakupan. Dahil sa tuloy-tuloy na kilos protesta ng grupong Piston, nagresulta ito sa kawalan ng masasakyan jeep. Sinolusyonan naman agad ito ni Kapitan Valdato de la Peña. Nag-provide siya ng maaaring gamiting service vehicle nang sa ganon na hindi na mahirapan sa pagsakay ang mga tao.
Malaking tulong ito lalo na sa mga walang masasakyan at sakto lang ang pamasahe. Noong Nobyembre 24, nagkaroon ng parol competition ang paaralan na nasasakupan ni Kapitan Val de la Peña. Ito ay ang Camachiles National High School at si Kapitan Val de la Peña ay isa sa naging kurado sa nasabing patimpalak. Isa ito sa mga sinasabi niya na pahalagaan ng mga kabataan. Sa patimpalak na ito, masasabi natin na ang bawat isa ay nagtulong-tulong para sa kanilang parol. Isa rin ito sa hadikain ni Kapitan na magkaroon ng unity ang bawat kabataan.